Ako si Ogie, at ang ibabahagi kong pangyayari sa inyo ay tungkol sa nangyari sa aking kapatid na si Alicia. Dalawa lamang kaming magkapatid. 10 taon din ang agwat ko kay Alicia. Ako ang panganay, at dahil sa takot nila mama at papa na hindi nila kayang itagulod kapag marami kaming magkakapatid kung kaya't napagdesisyonan nilang dalawa lamang ang kanilang magiging anak. Driver ng bus si Papa samantalang si Mama naman ay mananahi. Tawagin na lamang natin si Papa sa pangalang Victor. At si Mama naman, Mama Alma. Nakatira kami noon sa Santa Maria, Bulacan. Nasa ika-4 na baitang ako sa elementarya nang nabuntis si Mama sa kapatid ko na si Alicia. Ganun pa man ay patuloy pa rin sa kanyang pananahi ito. Hindi ko masasabing naghihirap kami gawa ng maayos naman ang kita ni Mama at ni Papa. Nag-aaral ako sa isang pampublikong paaralan. Hindi naman ako kailangang hatid sundo noon ni Mama dahil sa marami naman ang nagbabiyahe ng padyak. Si Manong Emil ang nagmamaneho ng padyak na kinuha ni Mama bilang tagahatid at sundo ko sa eskwelahan. Kasama ko ang iba pang kabataan na kapitbahay namin at kalaro ko na rin. Dahil sa trabaho ni Papa, ay madalas gabi na namin siya nakakasama. Minsan naman ay tulog na kami ni Mama kapag umuwi siya ng bahay. Nang malapit ng mga anak si Mama ay pumunta sa bahay si Lola Ansita at si Tita Nelia. Si Lola Ansita ay ang ina ni Mama, habang si Tita Nelia naman ay ang kanyang bunsong kapatid. Sila ang kasama namin sa bahay at katuwang ni Mama habang nasa trabaho si Papa. Nanatili si Tita Nelia sa bahay ng 1 buwan. Umalis ito nung nag-apply siya noon bilang isang OFW sa bansang Hong Kong. Naiwan si Lola sa bahay. Siya yung naging kasama namin hanggang sa nag-1 taon na si Alicia. Nang nakakapaglakad na si Alicia noon, ay nagdesisyon na si Lola na umuwi na sa probinsya nila sa Mindoro. Naiwan kasi noon ang aking lolo Nardo. Naging maayos naman ang buhay namin. Kumuha na lamang si Mama ng mag-aalaga kay Alicia kapag marami siyang ginagawa. Nasa unang baitang ako sa elementarya nang nag-aral si Alicia sa kinder. Dahil sa babae si Alicia kaya hatid sundo na siya ni Mama sa eskwelahan. Hanggang sa nakapagtapos na ako ng sekundarya at nag-aral na sa kolehiyo. Nakikita ko kung paano lumaki ang kapatid ko. Hindi sa pagmamalaki pero maganda ito, Sir Seth, habang nagdadalaga. Hanggang sa ayon, nakapagtapos na ako sa kolehiyo bilang isang computer programmer. Nag-apply na rin ako noon sa papausbong pa lamang na call center company. Dahil nakatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo kaya mabilis akong natanggap. Nasa 2 taon na ako sa trabaho nang nag-aral si Alicia sa sekundarya. Marami ang mga kabataan na umaaligid noon sa kapatid ko. Maganda kasi ang pangangatawan niya. Maganda din ang kutis nito dahil aminado akong alaga kami ni Mama. Dahil 2 lang kaming magkapatid, kaya aminado din ako na suplada ang kapatid kong ito. Maliban sa suplada ay isip bata pa talaga kasi nga siyang bunso sa bahay, kung kaya halos lahat ng gusto niya ay binibigay namin. Maging ako man kasi aminadong iniispol ko ang kaisa-isa akong kapatid. Nasa 3 taon na sa sekundarya si bunso nang may itinayong gusali hindi kalayuan sa lugar namin. Madalas naming paalalahanan si bunso na mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha niya. Na huwag siyang basta-basta sumasama sa mga kaklase niya, lalo na kapag malayo sa amin ang tirahan ng mga ito. Nauuso kasi sa amin noon ng mga kabataang babae na ginagahasa at pinapatay. Ang estilo pa ng mga kriminal, kinakaibigan muna nilang babae na kanilang bibiktimahin. Kinukuha nilang tiwala at doon na nila ito isasama sa kung saan at gagahasain. Kaya yun ang palagi naming pinapaalala kay Alicia. Lalo na at maliban sa makinis at magandang bata ito, maganda din ang pangangatawan ng kapatid ko. Marami ngayong umiengganyo noon kay Mama na isali siya sa audition ng pag-aartista. Pero ayaw naming pumayag ni Papa. Kayang-kaya naman namin siyang paaralin nang hindi siya nahihirapan kaya hindi na niya kailangang pasukin pang pag-aartista noon. Isang hapon, umuwi sa bahay si Alicia na malungkot at umiiyak. Kakagising ko lamang ng mga oras na yon. Dahil panggabi ang trabaho ko sa call center na pinapasukan ko.
Nag-alala si Mama kaya kinausap namin siya kung anong nangyari at kung may problema ba siya sa eskwela noon. Sumagot si Alicia habang umiiyak na nawawala ang isa sa kanyang kaibigan na nagngangalang Nika. Kasama pa umano nila ito kahapon. Pero kanina ay pumunta yung mama niya sa eskwelahan. Nagtatanong kung may iba ba sa amin na sinamahan si Nika pa uwi at nakitulog. Wala umano ni isa sa kanila na sinamahan ni Nika dahil sabay-sabay naman silang nagsiuwian. Pagkatapos ng klase, nagwika naman ako na baka may nobyo si Nika at sumama ito sa nobyo niya. Nakipagtanan o pumunta sa kung saan pero umiling si Alicia. Ayon sa kanya ay walang nobyo si Nika. Wala ditong kaibigan na lalaki kaya hindi nila alam kung saan ito pumunta. Baka naman sa mga kamag-anak lang nila pumunta kaya wag na malungkot bunso. Pang-aalo ko. Pero mas lalo lamang itong umiyak. Dahil ayon sa kanya ay mabigat ang loob niya at hindi maganda ang pakiramdam niya sa biglang pagkawala ng kanyang kaibigan. Day off ko sa gabi na ito kaya kinabukasan, hinatid ko si Bunso sa kanilang eskwelahan gamit ang motor na naipundar ko sa pagtatrabaho. Gusto ko masiguradong ligtas na makakapasok si Alicia sa eskwelahan. Sinabihan ko siya na susunduin ko siya kinahapunan, kaya hintayin niya ako. Kahit papano'y sumaya mukha ng kapatid ko, kaya panatag na akong nagbiyahe pa uwi sa bahay. Hindi kalayuan ang bahay namin sa paralan. Nasa 4 hanggang 5 minutong biyahe lamang yon. Kinahapunan ay sinundo ko na siya. Naroroon na naman ang lungkot sa kanyang mukha dahil ayon sa kanya ay hindi pa rin nakauwi ang kanyang kaibigan. Sinabihan ko naman siya na sa halip na malungkot ay ipagdasal niya na sana ay nasa maayos na kalagayan si Nika at sana'y makauwi ito ng buhay at ligtas sa kanyang mga magulang. Tumango naman si Bunso nang sinabi ko yun sa kanya. Maayos kami nakauwi sa bahay. Kinakabihan. Habang naghahaponan ay naisipan ni Papa na buksan ng telebisyon. Nagkataon naman na balita ng mga oras na yon. Napahinto kami sa pagkain nang marinig namin ang balita na may katawan ng isang dalagita ang nakitang palutang-lutang sa dalampasigan ng ilog sa Bukawi. Ayon sa balita ay lumulobo ng katawan ng dalagita tubod-tubad. Kaya wala silang paraan para makilala kung sino ang katawan na yon. Umiiyak si Alicia habang nagwika na puntuhan namin na magulang ng kanyang kaibigan. Mula sa bahay ay nasa 10 minuto ang kailangang ibiyahe papunta sa bahay nila Nika. Dadaanan pa namin ang kanilang paaralan dahil nasa kabilang direksyon ito nakatira. Kasama si Mama ay nagbiyahe kami papunta sa bahay nila Nika. Si Papa naman ay naiwan na lamang sa bahay dahil sa hindi na rin kami kasya sa motor. Pagdating namin sa lugar nila Nika, maraming tao ang nag-uusap sa may labasan. Si Nika ang laman ng kanilang usapan. Nagtanong naman si Mama sa kanila. Itinuro pa niya si Alicia na kaibigan ni Nika na kumukulit sa amin na pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Dahil nakaalis ng magulang ni Nika para puntahan ang punerarya na pinagdalhan ng katawan ng dalagita. Umuwi na lamang kami dahil may pasok pa ako sa trabaho. Pag-uwi ko kinabukasan, nasa eskwela na si Alicia noon. Habang si Mama naman ay pinakain na ako at pinatulog na. Matulog ka na maaga, Ogie, para masundo mo ang kapatid mo sa eskwela mamaya. Sinunod ko si Mama. Bala ko din naman nasunduin si Alicia dahil hindi ako mapakali sa bangkay na inulat kagabi. Malakas ang kutob ko na si Nika ang nasa balita. Kinahamburan ay sinundo ko si Alicia noon. Pagdating ko pa lamang sa eskwelahan, may nakita akong mga pulis. Kinakausap nilang kabataan, lalong-lalo ng mga kababaihan. Kasama si Alicia. Lumapit na rin ako sa kanila para malaman kung ano ang mga sinasabi ng mga pulis sa kanila noon. Na makita ko ni Alicia ay kaagad siyang yumakap habang nagsusumbong na nakita na ang katawan ni Alicia. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Dahil ang katawang nakita na palutang-lutang sa ilog ng Marikina ay ang katawan ni Nika. Hinaplos ko na lamang ang buhok ng kapatid ko at tinapik-tapik siya sa likod para gumaan naman kahit papano ang bigat na kanyang nararamdaman. Tinanong ko ang mga pulis kung may suspect na ba sila sa kaso pero umiling lamang ang mga ito. Nalaman din namin mula sa mga pulis na hindi na mula sa eskwelahan si Nika nang nawala siya
Nakauwi na pala ito sa kanila. Ayon pa sa mga pulis ay nanonood ng basketball si Nika at doon ay hindi nakauwi sa bahay nila kinagabihan. Tumango na lamang ako at muling sinabihan si Alicia na ipagdasal namin ang bangkay ng kaibigan niya na sana ay mahuli kung sino man ang may kagagawa ng karumal-dumal na krimen sa Dalagita. Tinanong naman ako ng isang pulis kung kaano-ano ko si Alicia. Kapatid ho sir, dalawa lang kami magkapatid kaya todo ingat ako dito sa kapatid ko. Mahirap na magtiwala sa kahit na sino sa panahon ngayon. Kaya ako na yung pinapasundo ni mama sa kapatid ko para masigurado yung kaligtasan niya. Tinanong din nila ako kung nagtatrabaho ba ako at ano ang trabaho ko noon. Tumango naman ang mga pulis. Kasunod doon ay ang pagpapaalam namin ni Alicia na aalis na kami dahil kailangan ko pang maghanda na rin dahil papasok pa ako ng trabaho. Pumayag naman ang mga ito. Pagdating sa bahay ay malungkot naman naming binalita kila mama at papa kung ano ang kinalabasan ng pagpunta ng magulang ni Nika sa punerarya. Maging ang mga magulang namin ay hindi napigilan ng maluha. Minsan na rin kasi nakitulog si Nika sa bahay. Nakikita nila na mabait din naman itong bata kaya nga napalapit si Alicia sa kanya. Lumipas ang 1 linggo. Nailibing na si Nika. Pero wala pa ring balita sa mga suspetsyado kung sino ang nanggahasa at pumatay sa kanya. Hanggang sa muling naulit ang krimen. Isa na namang mag-aaral na nag-aaral sa paaralan nila Alicia ang nawawala. Kagaya ni Nika ay bangkay na rin ito nang nakita noon. Ginahasa din ito at pinatay. Pagkatapos ay itinapon sa ilog. Sa pagkakataong ito ay sa parehong ilog pa rin nakita ang katawan. Dahil sa pangyayari na bahala kami sa kaligtasan ni Alicia. Binalak namin na ilipat siya ng paaralan para sigurado ang kanyang kaligtasan. Sinabihan ko si mama na ipasok na namin si Alicia sa pribado. Nang sa ganun ay may bantay talaga siya at ihahatid na lamang siya at susunduin sa oras na uwian. Nagkasundo na kami at maging si Alicia man ay payag na sa binabalak naming gawin. Ilang buwan ang nakalipas. May nadakip na mga kalalakihan ng mga pulis. Ayon sa kanila, ang mga lalaki na yon ang may kagagawan ng panggagahasa at pagpatay sa mga kadalagahan na natagpuan sa ilog at sa iba pang bahagi ng lugar. Marami ang natuwa at napanatag ng nahuli ang 3 lalaki. Maging kami nila mama, napanatag na rin. Iniisip namin na ligtas na sa pagpasok ang mga kabataan maging si Alicia. Desyembre, kaliwat kanan ng handaan. Kaarawan ng kaibigan ko sa trabaho. Nagyaya sila mag-overnight kami sa Zambales. Gustong sumama ng nililigawan ko na si Amy kaya gusto ko ring sumama noon. Nagpaalam ako kina mama at papa. At dahil nasa tamang edad na ako kaya hindi naman sila tumutol. Sinabi ko rin sa kanila nang walang signal ang cellphone sa isla kung saan kami pupunta. Pero huwag kayong mag-alala ma. Isang gabi lang naman kami doon at ligtas naman yung lugar. Si Alicia ng panahon na yun ay nagtatampo. Gusto niyang sumama pero may palabas ito sa eskwelahan. Kaya't kahit gustuin ko man siyang isama ay hindi maaari. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay gumayak na ako para makaalis. 4:00 ng madaling araw ang call time namin sa sakyan kaya kailangan mauna ako sa lugar o hindi kaya ay sakto 4:00 dapat ay naroroon na kami. Nakaalis naman kami ng walang aberya. At dahil nga walang signal sa isla kaya walang istorbo sa aming kasiyahan. Ating gabi, habang nasa kasarapan kami ng kasayahan, bigla akong kinabahan. Biglang sumagi sa isipan ko si Alicia. Kasunod naman ay sina mama at papa. Hindi ako mapakali kaya sinikap ko maghanap ng lugar na makakahagilap ako ng signal. Pero nakarating na ako sa kabilang bahagi ng lugar. Wala pa rin akong makita noon. Hanggang sa pinuntahan na ako ni Amy at ng isa naming kaibigan. Wala na akong nagawa kundi ang magbuntong hininga na lamang. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagmamadali na ako sa pagligpit ng aking mga gamit. Tinulungan ko na rin sa pagligpit ng mga gamit ang mga kasamahan ko sa outing noon. May problema ba tol? Bakit sobrang nagmamadali ka yata? Tanong ng isa kong kaibigan na si Ian.
Doon pa lamang ako natauhan at napag-isip-isip na bakit nga ba ako nagmamadali? Kinalma ko ang sarili. Hanggang nakabalik na kami sa mainland ng Zambales at nagkaroon na ng signal ang aming cellphone. Dito na sunod-sunod ang mga mensahe na natatanggap ko. May mga tawag pa ni Mama at Papa na marami din. Hindi na ako nag-abalang basahin ang napakaraming mensahe nila. Dali-dali kong tinawagan si Papa. Pagsagot pa lamang sa telepono ay ang umiiyak na boses ni Mama ang narinig ko. Wala siyang ibang sinabi kundi ang mga katagang, "Ogie, umuwi ka na. Ang kapatid mo si Alicia ay hindi namin mahanap. Simula pa kahapon ng hapon." Umiiyak si Mama noon. Sunod-sunod na ang tanong ko kay Mama kung ano ang nangyari kay Bunso. Kung saan ito pumunta. Pero maging si Mama ay walang masagot sa mga tanong ko. Kung ano-ano ng senaryo ang naglalaro sa isipan ko. Sinabi ko pa na hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kapatid ko noon. Sinasabihan naman ako ng mga kaibigan ko na kumalma lang. Na baka nasa amin lang si Alicia at pumunta lang sa bahay ng mga kaibigan niya. Pero kasi Sir Seth, hindi po yung gawain ng kapatid ko. Ang makitulog sa ibang bahay. Maging ang pagpunta sa bahay ng mga kaibigan niya nang hindi nagpapaalam ay hindi nito ginagawa. Kaya ang pagkawala ni Alicia ay hindi normal na nangyayari. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na nawala siya. Ayon kila Mama, ay ipinagbigay alam na nila sa kapulisan ang pagkawala ni Alicia noon. Pero hindi pa gumagalaw ang kapulisan. Ayon sa kanila ay hindi pa umabot ng 24 oras na nawawala si Alicia kaya hindi pa nila ito masasabing missing in person. Kaya hindi pa sila maaaring gumalaw. Imbis na sa bahay ay sa presinto kami dumiretso ng mga kaibigan ko. Nakiusap ako sa mga pulis na kumilos na kahit wala pang 24 oras noon. Hindi ako mapakali. Baka kung ano na ang nangyari sa kapatid ko. Baka kagaya na nangyari sa ibang kabataan na ginahasa at pinatay. Nang sinabi ko yun ay malakas akong binatukan ni Mama sa kauna-unahang pagkakataon. Sinabi niyang ni sa panaginip ay ayaw niyang isipin na may karumal-dumal na krimen na nangyari sa kapatid ko. Matatanggap niya kung sakali mang may nobyo ito at nakipagtanan pero ang isipin na patay na ito, hindi niya matatanggap. Pero habang pinapagalitan ako ni Mama dahil sa sinabi ko, may dumating naman na babaeng mangangalakal sa presinto. Nanginginig pa ito habang nagwiwika na may nakita siyang bangkay ng dalagang babae sa ilalim ng tulay sa Bukawi. Sinabi niya maghahanap sana siya ng mga bote at plastic na bote sa lugar pero bangkay ang nakita niyang naroroon. Mabilis kaming kumilos nila Mama at mas nauna pa kami sa mga pulis na nakasakay sa patrol na kanilang ginagamit. Sumama kami sa pagpunta sa lugar. Halos nanginginig ang tuhod ko habang bumababa sa lugar at sinusong ang ilalim ng tulay. Malakas ang palahaw ko sa pag-iyak nang nakita kong si Alicia nga ang nasa ilalim ng tulay noon. Wala nang buhay ang kaawa-awa kong kapatid. Halatang pinahirapan siya dahil sa mga pasa sa kanyang katawan at sa mga dugo na nagmula sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. May mga paso din ng sigarilyo ang braso ng kapatid ko na noon ay sa pelikula ko lang nakita. Sumisigaw ako habang umiiyak na tinatawag ang pangalan niya. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin ang sakit sa tuwing naaalala ko ang karumal-dumal na sinapit niya. Sinisi ko ang sarili ko sa nangyari. Naging kampante ako. Hindi ko nabantayan ang kapatid ko. Sinumpa ako sa buntod ng kapatid ko na pagbabayaran ng kung sino man ang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa kanya. Ilang araw nang lumipas, wala pa ring lead ang mga kapulisan. Walang bakas ng kung sino mang salarin sa lugar. Animoy hindi doon ginawa ang krimen. Yun bang dinala lang doon yung katawan ng kapatid ko para itapon? Walang naiwang fingerprints. May specimen na nakuha sa maselang bahagi ng katawan ng kapatid ko pero wala namang lead kung kanino yon. Wala ni isang saksi na nakakita sa krimen. Kung meron man ay hindi namin alam.
Unti-unti kaming nawawalan ng pag-asa. Nababagalan din kami sa mga kilos ng kapulisan. Pinaalam namin kina lolo at lola sa probinsya ang nangyari kay Alicia. Lumuwas naman sila ng Bulacan nang nabalitaan nilang nangyari. Ang kabaong ni Alicia ay may nakapatong na puting sisiw. Palatandaan na humihingi kami ng hustisya sa sinapit ng aming pinakamamahal na bunso. Pero nang dumating si lola ay tinanggal niya ang puting sisiw sa taas ng kabaong. Pinalitan niya yun ng kulay itim. Dala niya ito mula sa probinsya. Pinatanggal niya kay Papa ang salamin ng kabaong. Nang natanggal na ni Papa ay pinasok niya ang isa pang itim na sisiw sa loob nun. Nagsindi din siya ng kulay abong kandila. Dito na ako lumapit kay Lola dahil gusto kong malaman ng malapitan kung ano ang kanyang ginagawa. Dito ay narinig ko siya na umuusal ng mga engkantasyon gamit ang lengguaheng Latin. Nasa 3 minuto niya yung binanggit ng paulit-ulit. Hanggang sa nagsalita na siya gamit ang lengguaheng Tagalog. At ang mga kataga na sinabi ni Lola, ang tila ba nagpataas ng mga balahibo ko sa batok, maging sa braso ko. Alam kong gusto mo ng katahimikan at kapayapaan, Apo. Pero alam ko din na hindi mangyayari yon hanggat malayang nabubuhay at pag-alagala ang mga taong gumawa ng karumal-dumal na krimen sa'yo. Binabasbasan kita ngayon para kunin mo ang hustisya na pinagkait sa'yo ng batas ng tao. Singilin mo ang mga taong may kasalanan sa pagkamatay mo at ng mga tao na gumahasa sa'yo at maging sa iba pa nitong biktima. Malinaw na narinig kong wika ni Lola. Pagkatapos niyang pulungan ang kapatid ko na mga ganong kataga, ay hinayaan niyang nakasindi lamang ang kulay abong kandila. Pinabalik niya rin ang takip ng salamin ng kabaong kahit nasa loob pang itim na sisiw. Tinanong ko naman si Lola kung bakit ayaw niyang kunin ang sisiw sa loob. Dahil tiyak akong mamamatay ang sisiw kapag natakpan na ng salamin. Pero ayon kay Lola, hindi mamamatay ang sisiw kapag gusto ni Alicia na makakuha ng hustisya sa karumal-dumal na krimen na nangyari sa kanya. Pero kapag gusto niyang magpatuloy na sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay, mamamatay ang sisiw. Ayon kay Lola ay kailangang palipasin ng 24 oras bago muling buksan ang salamin ng kabaong. Hindi naman tumutol si Mama at Papa sa sinabi ni Lola. Ako naman ay napapaisip kung paano mabubuhay ang sisiw sa loob. Matapang ang gamot na formalin at sigurado ako na maging anumang hayop ang makulong sa loob ay mamamatay dahil sa walang hangin at sa matapang na amoy ng gamot. Pero pagkasapit ng 24 oras, hindi ko napigilan ang sarili ko na mamangha sa aking nakita. Buhay na buhay ang sisiw habang malakas na humuhuni. Kaming lahat ay napaluha nang nagwika si Lola ng, alam kong naiintindihan ka at mapapatawad ng Panginoon, Apo. Gawin mo ang makakaya mong gawin. Alang-alang sa hustisya sa nangyari sa iyo at sa iba pang biktima. At para nang wala nang mabiktima pa ang mga hayop na yon. Wika ni Lola habang tumutulo ang luha nun at hinihimas-himas ang sisiw na kanyang hawak. Pinakawalan ni Lola ang sisiw. Mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Hinayaan namin ito habang si Lola ay hindi pa rin pinapatay ang kulay abong kandila. Ayon kay Lola ay kusang mamamatay ang kandila kapag namatay ang sisiw nang hindi pa natatapos ang misyon nito. At kapag nagawa naman niya ang kanyang misyon, ay matutunaw ng kusa ang kandila hanggang maubos na. Halos hindi ako makapaniwala sa sinasabi ni Lola. Ganun pa man ay tahimik lamang akong nakikinig sa mga sinasabi niya kay Mama. Nilipat ni Lola ang kandila sa altar na siyang hinayaan naman ni Mama noon. Na mga sumunod na araw, may trahedyang nangyari sa gusali na ginagawa malapit sa amin. Nahulog ang isang trabahador mula sa pinakamataas na bahagi ng palapag. Ang matindi pa, natusok ang mata nito ng matulis na pako. Natusok din ang dibdib niya sa pundasyon na may nakausling bakal.
Nagsigawan ng mga taong nakakita sa nangyari. Takip silim ng mangyari ang trahedya. Tapos ng oras ng trabaho at nakabihis na rin ang lalaki ng kanyang damit. Ang hindi nila alam ay kung bakit pa ito umakyat doon sa pinakamataas na palapag. Naawa ko sa kinahinatnan ng trabahador na yon. Nakatira din ito malapit lang sa bahay namin. Kakilala ko rin ito dahil halos kasing edad ko lang. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Boyet. Nang gabing yun ay bumalik ang sisiw sa bahay. Tumalon pa ito paakyat sa kabaong ni Alicia. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Napapaisip ako na paano kung may partisipasyon si Boyet sa nangyari sa kapatid ko. Unti-unting nawawala ang awa na nararamdaman ko sa sinapit ni Boyet. Hindi man ako sigurado sa iniisip ko pero malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa nangyari kay Alicia. 3 araw ang nakalipas. Habang nakaburol si Boyet ay ang pinsan naman itong si Abner na nagtatrabahong gwardya sa isang bangko ang nagpakamatay. Nagbaril ito sa sarili. Pinasok niya ang baril sa bunganga niya bago niya yun pinutok. Ayon sa nakapagkwento sa amin, maraming beses na nilang narinig na sumisigaw si Abner ng, "Ayoko na. Tama na. Layuan mo ako." Madalas nilang naririnig na sumisigaw ito tuwing takip silim at minsan kahit sa hating gabi o di kaya ay sa madaling araw. Akala nila ay nababaliw ng lalaki nun. Habang ako naman ay tahimik lang na nakikinig, bumabalik sa isipan ko ang mga bulong ni Lola sa sisiw. Nang gabing yon ay muling bumalik ang sisiw sa bahay. Muli itong pumatong sa kabaong ni Alicia. Naiiyak ako habang tinitingnan ko ang sisiw. Halos hindi ako makapaniwala. Kung sakali mang totoo ang iniisip ko, maging sina Mama at Papa ay tahimik lamang sa mga nangyayari sa paligid namin. Hindi pa rin sila tumitigil sa paghingi ng balita sa mga pulis kung may nangyari na ba sa investigasyon. Pero palagi namang wala pang balita mula sa pulis noon. Ayon sa kanila ay wala talaga silang lead at wala silang mahanap na sospek sa nangyari sa kapatid ko. Nagalit si Papa sa paulit-ulit na sagot ng mga pulis. Tinanong niya ang mga ito kung may ginagawa ba silang investigasyon. Bakit wala man lamang kahit konting balita tungkol sa nangyaring krimen? Pero imbis na humingi ng tawad ang mga pulis ay nagalit pa sila kay Papa. Sinabihan pa nilang pabayang magulang sina Papa at Mama kaya nangyari ang krimen sa kapatid ko. Dahil sa sinabi ng pulis ay nagalit na rin ako noon. Sinabihan ko silang patunay lamang na hindi sila gumagawa ng kahit anong investigasyon. Hindi nila nalaman na taong bahay ang kapatid ko at bahay-eskwela lang palagi ang ginagawa. Samantalang ang mga kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen ay pakalat-kalat. Hindi pa nila nakikita. Sasaktan na sana kami ng mga pulis. Mabuti na lamang at may biglang dumating na mga tao na nag-report na nangyaring krimen. May pumunta ding taga-media, dahilan para hindi na kami nabigyan ng atensyon ng mga pulis noon. Dahil doon ay umalis na kami sa presinto. Nakita ko pa ang matalim na titig ng hepe. Sabi ni Papa. Kinabukasan ay libing na ni Alicia. Pero may pulis na pumunta sa bahay at pinatawag kami sa presinto. Pagdating namin sa lugar ay naroroon ang lalaki na ama ng pinsan ni Boyet na nagpakamatay. Inamin ng lalaki na silang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa kapatid ko, maging sa 2 pang mga kabataan na ginahasa at pinatay. Ayon sa lalaki, malimit nilang makita ang 3 na magkasama. Nilapitan ng anak niya ang kapatid ko pero hindi siya pinansin, maging ng 2 kaibigan ni Alicia. Nainsulto si Abner kaya pinlano nila ang panggagahasa sa 3. Nagawa nila. Pero nang si Alicia ng kanilang ginahasa, doon na siya nagsimulang multuhin ni Alicia. Ayon sa lalaki na hindi siya tinatantanan ni Alicia kahit saan siya magpunta. Inuutusan din siya nitong sunugin ang bahay nila. Sa tuwing nakakarinig siya ng tunog ng sisiw ay natatakot siya dahil ayon sa kanya, ayun na ang pahiwatig na lalabas na si Alicia kahit saan siya naroroon. Ayon pa sa lalaki na paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Alicia
Kasunod nito ay ang itsura ni Boyet noon nang nakuha ito mula sa pagkakatusok sa bakal. At ang itsura ng anak niyang nakadilat pa ang mata nang nagbaril ito ng sarili. Inuudyukan umano siya ng kaluluwa na maligo ng gasolina. Sila ba ng sarili? Inuudyukan din siyang ilunod na lamang ang sarili sa ilalim ng tulay sa ilog. Hanggang sa ayon, hindi niya na nakayanan ang nangyayari. Kaya siya nagkusang pumunta na sa presinto para kusa na ring sumuko. Sa pag-aakalang tatantanan na siya ni Alicia kapag sumuko siya at nakakulong na. Sa tindi ng emosyon ko ay nasugod ko ang lalaki at sinuntok. Ganun din si Papa. Pero dali-dali kaming inawat ng mga pulis kaya hindi na kami nakalapit pang muli sa kanya. Hindi na kami nagtagal pa sa presinto dahil kailangan pa naming pumunta sa sementeryo para ihatid sa huling hantungan si Bunso. Ang buong akala namin ay doon na magtatapos ang pangyayari. Nabigyan na ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Pero na mga sumunod na araw, nabalitaan namin na namatay ang ama ni Abner. Ayon sa mga pulis ay nilusot niya ang ulo niya sa butas na nasa palikuran. May bakal na nakaharang pero maging sila man ay hindi nila maipaliwanag kung paano nagawa ng lalaki na ilusot ang leeg niya sa butas na naging sanhi ng pagkamatay nito. Tiningnan ko ang kandila na kulay abo sa altar. Napakatagal na itong nakasindi pero hindi pa rin natutunaw ng lubusan. Pero ng araw na yon, nakakamanghang napakabilis nitong natunaw hanggang sa mamatay ang apoy. Hindi na rin nakabalik pa sa bahay namin ang sisiw na kulay itim. Ang pamilya nila Abner at Boyet ay tinawag kaming pamilyang demonyo dahil sa nangyari sa ama ni Abner, kay Abner at sa pinsan nitong si Boyet. Hindi naman kami sumasagot dahil sa ibang tao na ang sumasagot para sa amin noon. Ayon sa mga tao ay kulang pa ang nangyari sa mga kalalakihan na ito. Nagpapasalamat din sila dahil sa pagmumulto ni Alicia ay nawala na ang mga kriminal at mga manyak sa lugar namin. Ganun pa man ay hindi nakaligtas ang naiwang lalaki na kabataan ng pamilya. Dahil kulang na lang ay palayasin sila ng mga tao sa lugar. Ayaw na mga kabarangay namin na mapalapit ang mga anak nila, mapababae man o lalaki sa pamilya nila Boyet. Samantalang kami naman, para makalimutan na ang mga nangyari at makapanimula ng bagong buhay, ay naisipan nila mama at papa na umalis sa Bulacan. Lumipat kami sa Manila, kung saan ako nakahanap ng bagong trabaho. Habang sina mama at papa naman ay nakakuha ng pwesto sa palengke. Lumipas ang 1 taon pero malungkot pa rin kami palagi sa bahay. Hanggang sa nabuntis ko ang noon ay kasintahan ko na si Amy. Nalaman ko pa na buntis siya ng kaarawan ni Alicia. Dahil doon ay sa bahay na tumira ang nobya ko. Nagpakasal kami sa West Pan samantala hanggang sa makaipon ako ng maganda-ganda ng sa ganon. May bigay ko sa kanya magandang kasal. Nagbago ang buhay namin nang nanganak na siya sa panganay naming babae. Sinunod namin ang pangalan niya kay Bunso. Tinugtungan namin ang pangalan namin ni Mrs. noon. Pagdating ng anak ko ay unti-unti naming natanggap ang nangyari sa pinakamamahal naming bunso. Magpasa hanggang ngayon, kahit na 3 ng anak ko at matanda na sina mama at papa, dinadalaw pa rin namin si Bunso tuwing kaarawan niya. Pasko, bagong taon na tundas, o kahit na walang okasyon, namimiss namin siya. Nagbabiyahe pa rin kami mula Manila papuntang Bulacan para madalaw ito. Ang nangyari ka Bunso ang naging dahilan kung bakit ako nagigpit sa mga anak ko. Di baling magkanda kuba-kuba ako sa trabaho. Ang mahalaga ay isa sa amin ni Mrs. ang naghahatid sundo sa mga bata. Hindi din pwede na walang sumasama sa kanila sa tuwing may ginaganap na aktibidad sa kanilang paaralan.